Muli po, magandang umaga sa inyo po lahat, sa aking pong mga kapatid at mga kamanggagawa sa Galilean Christian Ministry. So tayo po ay muling nagkikita-kita in the Spirit upang muli po sa araw na ito, linggo, ay sama-sama po nating sambahin, luwalhatiin ng Panginoon sa magitan po ng pag-aaral ng Kanyang salita at lahat po ng ating matutunan upang siya po ay maluwalhati. Kailangan ito po ay ating masa pamuhay. Muli po, bago po natin pakinggan ang kanyang pong salita, tayo muna po ay magkaroon ng isang panalangin. Tayo po ay pumikit. Panginoon, muli po, maraming salamat sa araw po na ito, Panginoon, na hindi po mapipigil na tuwing araw po ng linggo. Kami po ay sama-samang sasamba at luluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Bagamat, Panginoon, sa kaibang paraanan na kami po ay magkakahiwalay ng lugar, Panginoon. Subalit, Panginoon, salamat. Hindi po mapipigil ang amin naman pong in one in the Spirit. Kami po ay sasamba sa iyo. Sa magitan, Panginoon, ng pag-aaral ng iyong salita at sa magitan, Panginoon, ng pagsasakatuparan ng amin pong mga natututunan. Panginoon, muli po ang iyong pong pagtuturo, ang iyong pong kalakasan at karunungan ng sumaamin. At ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Muli po, ang lagi po nating talakayin ay meron pong relasyon sa ating pong kapanahunan, na ang kapanahunan pong ating kinalagyan ngayon ay ang kapanahunan na ang Panginoong Hesus ay malapit na pong bumalik. Ito po yung kapanahunan na nakikita na po ang palatandaan na ang Panginoong Hesus ay malapit nang dumating upang ang mga mananampalataya ay kanya pong pahanin. Kanya marami po tayong makikita ngayon na kakaiba. Pero ang pinakamahalaga po ay hindi kung ano yung mga nakita nating nagaganap ngayon na bilang palatandaan na si Jesus ay babalik na, kundi ang pinakamahalaga po ay ang kasiguraduhan na tayo kung ang Panginoong Jesus po ay biglang bumalik at kunin po ang kanyang mga mananampalataya. Kanya muli po ang ating teksto ay makita po sa 2 Pedro chapter 1 verse 10. 2 Pedro chapter 1 verse 10. Sabi po dito, kaya mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin nyo, hindi kayo matitisod, hindi kayo bubuhal. Ito pong tinatawag na last days o huling panahon ay meron pong hula na marami ang tatalikod sa pananampalataya. Maraming mga mabubuwal sa kanilang pananampalataya. Pero sabi po sa Bible, kung ikaw ay nakakasigurado na ikaw ay hinirang, pinili o naligtas, hindi ka pwedeng mabuwal, hindi ka pwedeng matisod. Kanya ito po yung ating pag-aaral ngayon, isa pa pong talata, makita po sa 2 Korinto chapter 13 verse 5. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Marami po kasing nagsasabi na sila dumadalo ng at yun po ang kalambatayan na ito'y sapat na masabing ako nga ay ligtas na. Kung dumating ang Panginoong Hesus, ako'y kanyang kukuhanin. Ang sabi po ng Panginoon, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Baka po ang ating pagdalo ay nasa isang tamang Christian church. Pero yung ating pong buhay at pananampalataya ay malayo sa kalooban ng Panginoon. Kanya ang sabi po, siyasatin ang inyong sarili kung sa pananampalataya. Baka po tayo ay puro palagay lang o puro akala na tayo po ay nasa tamang pamumuhay, nasa tamang pananampalataya. Bakit po napakahalaga na masigurado mo na ikaw ay mayroong tunay na kaligtasan? Bibigay ko po ang mga kadahilanan. Una, sapagkat may iba't ibang pananaw sa rapture o sa tinatawag na pagkuha ng Panginoon sa mga tunay na mga mananampalataya. Sa rapture po kasi, ito po yung nasa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15. Na ang Panginoon po mula sa langit ay bababa po hindi sa lupa. Bababa po sa papawirin
At doon po sa huling tunog ng trumpeta, ang sabi po, yung mga nangamatay na nanalig kay Kristo ay sasalubong sa Panginoon. At yung mga buhay na nandirito sa lupa, sa isang kisap mata, mula po dito sa lupa, sila po ikukunin ng Panginoon papuntang alapaap at makakasama ang Panginoon magpakilanman. Yun po yung tinatawag na rapture o yung pong biglang pagkuha, pag-agaw sa mga manampalataya dito sa kalupaan. Meron pong pananaw dito, meron po tinatawag na pre-tribulation, pre-trib, o dinignan po ito na iba, mid-trib o middle tribulation, post-tribulation. Ano pong ibig sabihin nun? Marami po ang naniniwala doon sa tinatawag na pre-trib, pre-tribulation. Nang ibig po sabihin, bago po lumitaw yung Antikristo, bago po magkaroon ng tinatawag na Great Tribulation o matinding kapighatian na nabanggit po sa Matthew chapter 24, ang mga manampalataya po ay ililipad na ng Panginoon sa sangkalangitan na tinatawag nga pong yung rapture ay magaganap bago lumitaw ang Antikristo. Sapagkat ang sabi po doon sa Pahayag chapter 3 verse 10 ay bago dumating ang matinding pagsubok sa buong sanlibutan, ang church o yung mga mananampalataya ng Panginoon ay kanya pong kukuhanin upang hindi po madamay makasama sa tinatawag na Great Tribulation o matinding kapighatian, and that is 7 years tribulation, 7 taong kapighatian sa panguna po ng Antikristo. Pero meron pong naniniwala na ang mga manampalataya ay aabutan ng Antikristo. At kukunin lang po ang mga manampalataya after 3 years and a half, sa middle ng 7 years, after 3 years and a half, yung pong mga manampalataya ay doon pa lamang po upang hindi na po maganap yung tinatawag na matinding kapighati ang pandarating. Sila po ay ililigtas na. Pero ang paniniwala po ng iba, ang Antikristo at ang mga manampalataya ay magkikita at mag-aabot dito sa lupa. Meron lang pong mas maliit na porsyento na ang sabi po nila, ang pagkuha ng Panginoon sa manampalataya ay post-tribulation. Pag natapos na po yung 7 taong kapighatian, tsaka pa lamang po kukunin ng Panginoon ang mga manampalataya. Kanya ang tanong po ng iba, saan kayo nakapanig? Aabutan tayo ng Antikristo? Hindi tayo aabutan ng Antikristo. Para sa akin po, hindi po problema kung kuhanin ka ng Panginoon kaagad. Hindi rin po problema kung abutan tayo ng Antikristo dito sa lupa. Ang pinakamahalaga po ay ikaw ay nakakasigurado na bago dumating ang Antikristo, kung iyon na ang magaganap, ikaw ay kukunin ng Panginoon. Kung abutan tayo ng Antikristo, siguraduhin rin na ikaw ay ligtas. Sapagkat may binabanggit dito na yung ating isang pag-aaralan, na kahit po ang mga Kristiyano ay abutan ng Antikristo, makasama sa 7 taong kapighatian, hindi po dapat matakot ang mga manampalataya kung tayo po ay abutan at makasama ng Antikristo dito sa lupa for 7 years. Bakit? Sapagkat sabi po dito ay, una, sa Revelation, Pahayag chapter 12 verse 11, nakita na po ng Panginoon paano mamumuhay, paano kikilos, kasi may nakita po pala, no? Na sa panahon po ng Antikristo, ay nakita po doon yung mga tinatawag na mga mananampalataya, na ito po ay makikipaglaban sa Antikristo. Na ang sabi ng iba, ay sino ba yung mga mananampalataya na yon? Sabi po ng iba, nung nag-rapture daw, kinuha yung mga manampalataya. Yun daw naiwanan na umaate ng mga Bible study, membro ng mga Christian churches, pero hindi naman talaga tumanggap sa Panginoon, sila po yung maiiwanan. At sa panahon daw po ng Antikristo, yung mga inaiwanan sa rapture, ito daw po yung makikipaglaban sa Antichrist. Pero sabi po ng iba, yung pong mga naiwanan sa rapture,
ito po ay hindi nabibigyan ng chance to be saved. Kanya ang pananaw po ng iba doon, yun daw pong makitang mga Kristiyano sa panahon ng Antikristo, ito daw po yung mga Kristiyano na hindi naman talaga nagkaroon ng rapture, kundi aabutan nila ang Antikristo. Ano po ang nakitang magiging buhay ng mga tunay na mananampalataya na ang Antikristo po ay kanilang makakasalamuha sa panahon na yon? Ito po ang buhay ng mga Kristiyano sa panahon po ng Antikristo. Ito po yung makita sa Pahayag, chapter 12, verse 11. Pahayag, chapter 12, verse 11. Ito po ang sabi. Nagtagumpay sila laban sa dyablo sa pamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay. Ulitin ko po. Nagtagumpay sila laban sa dyablo sa pamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay. Sa maiksip pong salita, yung nakita pong mga mananampalataya na nandoon sa 7 taong kapighatian, na nandoon sa paghahari ng Antikristo, sila daw po ay hindi matatakot sa Antikristo. Sa katunayan, sila po ay patuloy na magpapahayag, magsasaksi ng salita ng Panginoon sa panahon na yun na walang takot. At ang sabi po, hanggang kamatayan, hindi na iibigin ng kanilang buhay. Kahit sila'y mamatay, sila'y patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Magaganap po ang sinabi ni Apostle Paul, tunay na mananampalataya, sa Romans chapter 8, verse 35. Kapag ang isang tao po ay tunay na mananampalataya, ito po ang makikita sa kanyang buhay. Romans 8:35. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Verse 37. Hindi. Ang lahat ng ito'y kaya-kaya nating pagtagumpayan sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kung ikaw po'y tunay na mananampalataya, ang sabi po ni Paul sa mga tunay na mananampalataya, sino ang makapaghihiwalay sa kanya sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus? Kamatayan baga, tabak baga, kahubaran baga, kagutuman baga? Ang sabi po ni Apostle Paul, no. Hindi. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Lahat ay kaya nating pagtagumpayan sa pagitan ni Kristo Jesus na nagmamahal sa atin. Sa maiksip pong salita, ang tunay pong mananampalataya ay mayroong lakas, hindi buhat sa ating Panginoong Jesus. Siya po ay mayroong lakas buhat sa banal na Espiritu Santo. Na kahit po sa panahon ng Antikristo, pinakita po doon na nakita na po ng Diyos kung ano magaganap sa mga Kristiyano sa panahon ng kapighatian o sa panahon ng Antikristo. Hindi po sila matatakot. Hindi sila kayang ihiwalay ng takot. Hindi sila kayang ihiwalay ng kamatayan kay Kristo Jesus. Hanggang kamatayan po, sila hindi matatakot. Hanggang kamatayan sa panahon ng Antikristo, sila'y maglilingkod sa Panginoon. Hindi na ibigin ng kanilang buhay. Ganyan po katapang ang isang tunay na mananampalataya. Kanya sabi po sa Bible, we are more than conquerors through Jesus Christ who loves us. Tayo po ay higit pa sa mapagtagumpay. Hindi dahil ikay mapagtagumpay, kundi dahil ang katagumpayan ay na kay Kristo Jesus at ibinibigay sa bawat mananampalataya. Kanyang tanong, kung mangyari po na ang rapture ay maganap sa middle of the tribulation, nakakatakot po ba? Hindi po.
Sapagkat kahit abutin ng Antikristo ang mga manampalataya, pinakita na po sa Bible kung ano ang kanilang gagawin. Patuloy sila maglilingkod hanggang sa kamatayan sa panahon po ng Antikristo. Kanya mauna ang pagkuha ng Panginoon, mahuli, abutin tayo ng Antikristo, no problem. Ang kailangan lang po, siguraduhin mong ikay mananampalataya sapagkat may power ka from God. At ang power ng Antikristo, walang panama sa power ng God na sa atin. 1 John 4:4, greater is He that is in you than he that is in the world. Mas makapangyarihan daw po ang Espiritu ng Panginoon na nasa atin kaysa sa Espiritu ng Antikristo na naghahari sa sanlibutan ito. Meron pa pong binabanggit sa Mateo 24:24. Mateo 24:24. Ito po'y panahon po ito ng Antikristo. Ito po'y panahon na ng matinding kapigatian. Mateo 24:24. Ang sabi po, simulan ko na sa 23. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas, o nariyan siya, huwag kayong maniwala. 24. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas, at may mga lilitaw na mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Dito po meron tinuturo na ang tunay na ligtas o tunay na manampalataya ng Diyos ay pwedeng mailigaw ng demonyo. Sapagkat ito nakalagay. Sa panahon po ng Antikristo, may lilitaw pong mga bulaang propeta at gagawa po ito ng mga himala, mga kababalaghan. Pag-aaralan po natin susunod, doon po sa Revelation chapter 13, na pinag-aaralan po natin noon, yung pong lumitaw yung halimaw at yung pong pangalawang halimaw, the first beast and the second beast. Yung second beast, yung pangalawang halimaw, siya po'y gumagawa ng himala, pababa ng apoy mula sa langit. At ang sabi po sa Bible, dahil sa himalang kanyang ginawa, nadaya niya ang buong sanlibutan at sumunod at nagsisamba sa kaniya. Kanya sabi po ng iba, maging ang mga Christian sa panahon ng Antikristo, tagilid. Bakit? Posibleng madaya sapagkat ang sabi po dito, lilitaw ang mga bulaang propeta, gagawa ng mga himala. At ang sabi po ay, at upang iligaw kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Kanya sinasabi ko po sa iba, basahin mabuti ang Biblia sapagkat nakalagay po doon, kung maaari. Sa panahon po ng Antikristo, yung pong mga manampalatayang nandoon ay pilit pong ililigaw sa magitan po ng mga himala. Kung maaari, ang tanong po, yung po bang tunay na ligtas na ang pangalan ay nasa aklat ng buhay, darating po ang pandaraya sa mundo na kasama sila. May nakalagay po ba sa Bible na ang tunay naman mananampalataya ay hindi pwedeng madaya, hindi pwedeng mailigaw? Kanya po yung ibang mga Kristo nasabi, maraming Kristiyano, tunay na mananampalataya ang maililigaw. Kanya daw yung buhay na walang hanggan, hindi ka pasigurado. Bakit? Sapagkat meron kang buhay na walang hanggan, meron tsansa na ikaw ay madaya ng mga bulaang propeta sa magitan ng kanilang mga himala. Pakita po sa inyo sa Bible, nagagawa po ng himala ang demonyo. Siya po, na ang pangalan niya nakasulat sa aklat ng buhay, hindi po siya nakasama sa madadaya. Ito po ay nakalagay sa Pahayag chapter 13, verse 8. Pahayag chapter 13, verse 8. Pahayag chapter 13, verse 8. Simula po sa 7. Pinahintulutan siyang digmain at talunin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan ng karapatang mamahala sa bawat lipi, bayan, wika at bansa. 8. Sasamba sa Kanya ang lahat ng nabubuhay sa Antichrist. Sasamba sa Kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban
with exemption, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay magmula pa ng likhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay, iniingatan ng ating Panginoong Hesus. Ulitin ko po, sasamba sa Kanya, sa Antikristo, ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, lahat madadaya because of His miracle. Maliban, kanino? Maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang tunay pong tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, ang sabi po sa 1:5-12, ang sinumang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Dahil ikay mayroong buhay na walang hanggan, mayroong tinatawag na aklat ng buhay. Sulat sa aklat ng buhay. Ngunit darating po ang sandali, darating po ang pandaraya ng mga bulaang propeta ng Antikristo. Ang sabi po sa Bible, madadaya ang buong mundo, maliban na lamang sa mga tunay na tumanggap kay Jesus Christ na mayroong buhay na walang hanggan, sapagkat ang pangalan nila ay nasa aklat ng buhay. Ito ay hindi sasamba sa halimaw, sapagkat hindi siya pwedeng madaya. Basahin pa po natin ang pahayag, chapter 13. Kahanga-hanga ang mga himalang ginawa ng pangalawang halimaw. Ano pat nagpababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. 14. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa magitan ng mga himalang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa magitan ng mga himalang kanyang ginawa. Klaro, pagdating po ng Antikristo, siya po yung unang, the first beast. May lilitaw pong second beast. Ang tawag po dyan ay the false prophet. Ang false prophet sa harapan po ng first beast, gagawa po siya ng kakaibang uri ng miracle. Anong miracle yon? Ito po yung miracle na ginawa ni Elijah o ni Elias sa Old Testament. Si Elias po ay nagpababa ng apoy mula sa langit. At ang mga taga-Israel po ay humanga at sila po ay nanulik sa Panginoon. Umalis po sila sa pagsamba kay Baal. Yung pong Diyos-Diyosan at yung pong mga propeta ni Jezabel sa Old Testament. Yung pong ganong uring katindi ng miracle, pakikita po ng bulaang propeta, kaya niya itong gawin sa magitan po ng mga pandaraya. Magpapababa mula sa langit, at kalaro po, sabi sa Bible, buong mundo ay madadaya. Pero sabi po sa binasa natin kanina, verse 8, lahat madadaya, yes. Pero ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. They were all exempted. Kanya gusto pong i-correct yung mga nagsabi, ang mga Christian, meron ng buhay na walang hanggan, hindi pa rin sila sigurado na pupunta sa langit. Bakit? Darating ang mga bulaang propeta, Matthew chapter 24, dadayain ang lahat. Kung maaari, madaya pati ang manghinirang. Buti ang word. Kung maaari, dadayain ang mga hinirang. Kung maaari. Ang tanong, maaari bang madaya ang mga tunay na hinirang ng Diyos? Bible po nagsabi, buong mundo madaraya, maliban lamang sa mga anak ng Diyos. Maliban lamang sa mga tunay na tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior. Maliban lamang sa mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kanya kapatid, kung ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, at abutan mo, abutan natin dito ang Antikristo. Makita natin yung pandaraya ng bulaang propeta. Huwag kang matakot kapatid. Diniklara na sa Bible. Madadaya ang lahat ng kasamahan mo. Pero kung ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka sasamba sa halimaw sapagkat hindi ka madaraya. Ang ating teksto ngayon, siguraduhin mo ang pagkahirang sa iyo ng Diyos. Kung magagayon, hindi ka mabubuhay. Ano yung mabubuhay? Hindi ka pwedeng madaya. Hindi ka pwedeng maagaw ng kaaway.
siguraduhin mo lamang ikay ligtas. Marami pong naniniwala. Marami daw manampalataya ang naagaw na ng demonyo sa ating panahon pa lamang ngayon. Gusto kong magitin. Yung pong mga naagaw ng demonyo na yon, from the very beginning, hindi pa naman sila nase-save. Akala mo lang sila'y na-save, kanya naagaw ng demonyo. Pero dito po, ang pangalan mo pag nasa aklat ng buhay, magkakaroon ng dayaan. Ang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, hindi pwedeng madaya, hindi pwedeng sumamba. Dadayain, kung maaari madaya, pero sabi, hindi madadaya. Kanya kahit abutan po ang mga Kristiyano ng Antichrist, huwag po tayong matakot. Pinakita na po ng Panginoon kung ano magaganap sa tunay na manampalataya. Hindi ka madadaya. Hanggang sa mamatay ka, hindi ka matatakot sa Antikristo. Hanggang sa mamatay ka, maglilingkod ka sa Panginoon. Tuloy pa po natin. Meron pa po, no? Pahayag chapter 17 verse 8. Pahayag chapter 17 verse 8. Pahayag chapter 17 verse 8. Ayan. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa walang hanggang kalaliman at masasadlak sa kapahamakan. Ang mga taong nabubuhay sa lupa na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang mga pangalan mula pa ng nalangin ng sanlibutan ay magugulat o mamamangha pag nakita nila ang halimaw. Pag lumitaw daw po yung halimaw o yung Antichrist, pag ito po yung nakita na po ng sangkatauhan, ang sabi po sa Bible, lahat ng tao na hindi ligtas, lahat ng tao ng pangalan ay wala sa aklat ng buhay, pag lumitaw po ang Antikristo, they will be amazed. Sila'y mamamanga, magkakaroon po ng kakaibang uri ng pagkagulat, sapagkat meron pong lilitaw na isang uri ng tao na may kakaibang uri ng kapangyarihan at pahintulutan po nila na ito ang maghari sa kanila, maghari sa buong mundo. Sino po ang magugulat at magkakaroon ng malaking pagkamangha o pagkahanga pag lumitaw yung halimaw? Linaw-linaw po. Yung mga taong ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, paglitaw po ng Antikristo, sasambahin nila yung halimaw. Pero ikaw kapatid na tunay manampalataya, kung abutan mo, abutan natin ang Antikristo dito sa mundo, hindi ka madadaya. Hindi ka sasamba sa Kanya. Hindi ka hahanga sa Kanya. Ang mamamangha at ang hahanga ay yung mga taong hindi nangaligtas. Kanya inulit ko po ang ating pagsain. Kapatid, siguraduhin mong ikay ligtas. 2 Peter chapter 1 verse 10. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Siguraduhin mong ikaw ay nasa pananampalataya. Anumang uri ng daya ng demonyo, kung maaari dadayain ka. Pero sabi sa Bible, no way. Hindi ka kayang dayain. Paulit-ulit mga kapatid ang binabanggit sa Bible, ang madadaya lang ay paulit-ulit. Yung mga taong ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kapatid, kung tinanggap mo na si Jesus Christ as Lord and Savior ng iyong buhay, 100%, ikay may buhay na walang hanggan. 1 Juan 5:12, ang sinumang pinananahanan anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi sinabing baka magkabuhay na walang hanggan. Hindi sinabing baka may buhay na walang hanggan. Hindi sinabing hindi ka sigurado kung may buhay na walang hanggan. Basahin po niyo mabuti muli. Pakilista po, 1 Juan 5:12, ang sinumang pinananahanan ng anak ng Diyos, hindi mo magkakabuhay na walang hanggan. Hindi po baka may buhay na walang hanggan. Ang sinumang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Dahil ikay may buhay na walang hanggan, ang pangalan mo ay nakasulat doon sa aklat ng buhay. Anumang gawin ng demonyo sa iyo, dadayain ka. Ang sabi sa Bible, ang madadaya lamang ay ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Meron pa pong nakakatakot. Marami pong nagsasabi na
hindi sila magseseryoso sa panampalataya ngayon. Okay lang daw sa kanila na kung mag-rapture, kunin yung manampalataya, at siya ay maiwanan. Siya daw ay tatanggap sa Panginoon sa panahon ng Antikristo. Mga kapatid, gusto pong magbigay ng warning. Yung pong maiiwanan sa rapture, yung isa pong binabasa kong libro, na ako po'y naniniwala na ang sabi niya, yung maiiwanan sa rapture, hindi na ito maliligtas. Yung chance for them to be saved, hindi na ibibigay ng Panginoon. Doon po sa Matthew chapter 25, basahin na lang po nyo. Meron po doon, alam na po ng mga matatagal na Kristiyano, meron po doon tinatawag na talinghaga, the 10 virgins. Meron pong 5 babae na meron pong lampara, ilawan, at meron po silang dalang langis. Sila pong tinatawag ng mga matatalino. Pero meron din po pala naghihintay sa Panginoon na tinatawag ng mga foolish virgins. Sila po'y may dalang lampara, ang sabi po sa Matthew chapter 25 verse 1. May dala po silang lampara. Wala po silang dalang oil. Pareho po sila naghihintay sa kasintahang lalaki. Dumating po ang kasintahang lalaki. Ang tinanggap, ang nakasalubong at tinanggap po ng kasintahang lalaki, and that is the Lord Jesus Christ. Yung pong mga babae na kung tawagin ay wise virgins, sila po'y may lampara, may dala po silang oil. Yun naman pong 5, na kung tinatawag ay mga mangmang, mga hangal, hinihintay nila ang Panginoon, may dala po silang lampara, pero wala pong langis. At yung pong may dalang langis, ito po ang nakapasok doon sa kasalan. Ito po yung nakapasok sa presensya ng Panginoon. At pagkatapos po yung 5 hangal, yung 5 mangmang, sila po'y naiwanan. At pagkatapos sila po'y kumakatok sa pintuan at sabi, Panginoon, pagbuksan mo po kami. At ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Ang pintuan ay sarado na, hindi ko kayo nakikilala. Kanya nagbibigay po ng paliwanag na kapag naganap na po yung rapture o yung pagkuha sa mananampalataya, yung pong maiiwanan, hindi na po sila masasave. Bakit? Ito po ang dahilan. Bakit hindi po sila masasave? Tawag mo si nanay. Sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 9. Buksan po natin 2 Tesalonica chapter 2 verse 9. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Si Wail, this is the Antichrist. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakadilin lang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Tingnan po nyo. Yung pong suwail, yung Antikristo, ay gagawa po ng mga himala, ng mga panlilinlang. Verse 10. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Bago po mag-rapture, bago po dumating ang ating Panginoong Hesus, meron pong tinatawag na mga hindi tunay na mananampalataya. Makakakita rin po sila ng mga himala, mga kababalagan. Lahat po ng pandaraya ay gagawin po ng kaaway. Pero ang sabi po, yung pandaraya ng kaaway ay magkakaroon lamang ng talab sa mga napapahamak.
Tuloy pa po natin. Verse 11. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Bibigyan ko po ng diin. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan. Sa maiksi pong salita, marami pong tinatawag na manampalataya, pero ang sabi po, sa halip na naligtas sana, hindi nila inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan. Okay. At gagamit siya na lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Marami pong tinatawag na Christian, nakakadinig po ng Word of God. Nadidinig po yung truth of God. Pero sabi po sa Bible, hindi nila minahal, hindi na talaga tinanggap ang katotohanan. Kanya ito po'y warning sa mga Christian churches. Marami pong dumadalo sa mga Christian churches, nakakadinig sila ng katotohanan. Pero sabi po sa Bible, sana naligtas eh. Anong naging problema? Nandun sila sa church, nakakapakinig ng katotohanan, pero hindi naman ang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sa rapture, hindi sila kasama. Bakit? Binanggit sa Bible, hindi naman sila kasamang naligtas. Naligtas sana nila at minahal ang katotohanan. So sa mga tao pong maiiwan sa rapture, dahil hindi na inibig at tinanggap ang katotohanan, may ibibigay ang Panginoon sa kanila. Ang espiritu ng kadayaan. At ang espiritu ng kadayaan na yon ay sa kanila. At ang kanilang paniniwalaan ay hindi na ang katotohanan nadidinig nila noon, kundi ang kanilang mapapakinggan ay puro kasinungalingan. At yung kasinungalingan na yon, yun ang kanilang pakikinggan. Bakit? Sapagkat pinadala na sila ng Panginoon ng espiritu ng kasinungalingan. At ang kasinungalingan ang kanilang pakinggan. Ito po yung tinatawag na parusa ng Diyos sa kanila. Kanya sa loob po ng church, ito po yung warning sa mga dumadalo sa church. Nakikinig kayo ng salita ng Panginoon. Wala nyo ang salita ng Panginoon. Papasok sa tainga, lalagpas sa kabila. Sabi sa Bible, sayang naligtas ka sana. Pero dahil hindi mo naman talaga tinanggap, hindi mo naman minahal, sapagkat mas minahal mo pa ang sanlibutan, mas minahal mo pa ang sarili mo, mas minahal mo pa ang makamundong mga bagay, sayang sana naligtas ka. Pero dahil hindi mo tinanggap at minahal ang katotohanan, may ibibigay ang Panginoon sa iyong iba. Ang espiritu ng kamalian, ang espiritu ng pandaraya ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kanya sabi po ng isang binabasa kong libro, yung maiiwan sa rapture, hindi din sila magkakaroon ng tsansa para maligtas sapagkat ang sa kanila. Puro mali na ang kanilang pakikinggan. Na ang tanong, sino maliligtas? Kung mailipad na yung manampalataya. Una, yung mga taga-Israel. Sa kanila po natin maging topic yon. Pagkatapos po ng 3 years and a half, ang Diyos po ay magpapakahayag na sa mga taga-Israel at maliligtas po ang mga taga-Israel. Pangalawa, yung pong mga hintil o mga hindi manampalataya na hindi naman talaga nakadinig ng gospel bago mag-rapture. Marami pa pong mga bansa ang hindi pa nakakadinig ng salita ng Panginoon. Tsaka lang na po natin pag-aralan, may lilitaw pong 2 prophet. At ang sabi nga po, yung prophet na yon ay si Elias, babalik po si Elias, at si propeta, at ang si Moses at si Elias. At sila po'y gagawa ng himala. At marami pong tatanggap at manunumbalik sa Panginoon na mga hindi pa manampalataya noon.
Pero po yung mga Kristiyano na naiwan sa rapture, espiritu ng kabulagan ang sasa kanila. At ito po mangyari. Pag sila po'y naiwan na sa rapture, maghahari na Antikristo, magkakaroon pa po ng malaking espiritu ng dayaan. Ito po ang mangyari sa kanila. Ang sabi po sa buksan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 4. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 3. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila paral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na pakikinggan ang katotohanan. Ito po yung mga last days. Warning po ni Apostle Paul. Sabi po ni Apostle Paul, darating ang panahon na yung mga nagkukunwang Kristiyano, maiinis na sila sa true teachings of God. At ang sabi po dito, ang kanilang tainga ay nang makapakinig ng totoo. At maghahanap sila ng mga false teachers. Marami pong sa panahon po na yon, sa mga huling panahon, lilito po mga false prophets, false teachers, mga bulaang guro. Ang ituturo po nito ay mga kamalian. At yung pong mga tao na hindi ligtas. Pero kasama noon ng mga Kristiyano, ang iibigin po ng mga naiwang Kristiyanong ito po yung true preachers of God. Ang hahanapin daw po dito, mga gurong ang tinuturo ay kung ano ang gusto nilang mapakinggan. Pero ngayon lang po, ito po yung nagkakaroon ng kaganapan sapagkat ako po yung nakakakwento ng ilang pastor sa mga Protestant churches. Sa iba po kasing Protestant church, ang pastor po doon ay pwedeng tanggalin ang kanilang mga leader, mga diakono. At pwede po sipakin at dalhin po sa ibang church. Kanya po may mga pastor, hindi po sa Diyos takot. Takot po sa mga miyembro. Yung pong mga miyembro nila, ikinikwento po ng ilang pastor, mga miyembro po nila ay alipin ng mga bisyo. Pag sila po'y nangaral patungkol po sa pagbabagong buhay, pag sila po'y nangaral patungkol sa pagsisisi, nagagalit po yung mga laman. Dati daw po binibigyan sila ng mga pera, pagkain, dahil ang sermon daw po ay totoong sermon patungkol sa pagsisisi at pagbabago. Nagagalit po sa kanila. Minsan daw po abutan ng pera, hindi naabutan ng pera. Minsan daw po abutan ng barong, hindi nabibigyan ng barong. Yung iba pong may palaisdaan, binibigyan ng isda yung pastor. Dahil lang aral po, binatikos yung kanyang sugal, binatikos yung pambabae, binatikos yung kanyang paglalasing. Tinamaan, nasaktan. Yung pong pastor ngayon, yearly, meron pong mga meeting ang mga Protestant church. At pag may-meetingan po, yung pastor na yung tanggalin. Ilipat sa ibang lugar. Kanya iba pong pastor natatakot. Bakit? Meron na po palang mga manang na ang gusto nilang mapakinggan ay yung gusto nilang mapakinggan, hindi yung dapat nilang mapakinggan. Ang dapat po nilang mapakinggan ay yung katotohanan na dapat mabago ang iyong buhay. Ang gusto nilang mapakinggan ay puro pag-ibig ng Diyos. Ang gusto nilang mapakinggan ay puro kabaitan ng Panginoon. Pero tinatawag na kabanalan na ninanais ng Panginoon sa tunay na mananampalataya, yun ang ayaw po nilang mapakinggan. Sa huling panahon po, yun ang magiging marami. Ang mga churches po, ito po yung tinatawag na apostate church. Pag sinabi pong apostate church, ito po yung mga taong tumalikod sa turo ng Diyos. Pero nagpapatuloy sa pagsamba sa Diyos. Nagpapatuloy silang a Christian church. Pero apostate na po. Sila isang Christian church in the last days. Bakit apostate? Sapagkat ang kanilang pong turo ay mga turong nakatalikod na sa turo ng Diyos. Na ang sabi po dito, linaw-linaw, sa huling panahon, marami pong mananampalataya kuno. Mananampalataya kuno. Ang gusto nilang mapakinggan ay yung mga guro na kung ano ang gusto nilang ituro, yun ang ituturo sa kanila. At huwag magtuturo ng tama.
ang ituturo ay mali. Bakit po mangyaring ganon? Sapagkat darating po sa kanila ang espiritu ng kabulagan na sinasabi ng Panginoon na sana sila'y naligtas, pero dahil hindi inibig ang katotohanan, hindi tinanggap ang katotohanan, pero pinapakinggan sa Christian churches ang katotohanan, pero hindi naman pala tinanggap at inibig. Sabi po sa Bible, ang espiritu ng karayaan ang ibibigay sa kanila ng Panginoon. At sa panahon po ng Antikristo, lilitaw pa po, ang sabi po ay maraming magsisitalikod sa pananampalataya. Ibig sabihin, ito yung mga nakikinig kuno, tatalikod sila sa tamang napapakinggan at maling bagay na ang gusto nilang mapakinggan. Dito po ako magtatapos. Gusto pong maging hamon, mga kapatid, na siguraduhin po natin ang Panginoon at ang tunay na tumanggap sa Panginoon, ang linaw-linaw sinasabi sa Biblia. Tatangkain kang dayain. Pero sabi po sa Bible, yes, sa panahon ng dayaan, sa panahon ng Antikristo, maraming madadaya, maraming sasamba sa Kanya sa pamagitan ng mga kababalaghan. Pero ang tunay naman ng palataya, ang sabi doon, hindi sasamba ang mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sino ang madadaya? Sino ang sasamba? Ito yung mga taong umaatendi ng mga Bible study. Pero mga apostate, believer na pala ang mga ito. Ang kalapalang panampalataya, nakalis na sa kalooban ng Panginoon. Kaya kapatid, siguraduhin mo na ang Panginoong Hesus sa panahon natin na ito ay tinanggap mo as Lord and Savior. Or else, kung tunay nga mangyari na mauuna ang rapture, ililipad ang mga manampalataya at maiiwan ka, makakasama mo ang Antikristo. Huwag mo sabihin sa iyong sarili, well, kung ako'y maiwanan, okay lang. Kasi sa panahon ng Antikristo, sa panahon ng 7 taong kapigatian, doon ko tatanggapin si Jesus as my Lord and Savior. Doon ako magpapakatino. Lalabanan ko ang Antikristo. Susundin ko na ang Panginoon. Kapatid, paano kung itong tinuturo kong ito na maaaring kine-question mo? Ito nga ang mangyari. Na kapag ikay naiwan, ang espiritu ng kabulagan, ang sabi sa Bible, ang espiritu ng kabulagan ay ibibigay sa mga taong naligtas sana, pero hindi tinanggap at hindi inibig ang katotohanan. Kapatid, ngayon pa lamang, tanggapin mo ang katotohanan, ibigin mo ang katotohanan, mamuhay ka sa katotohanan, magkaroon ka ng kasiguraduhang buhay na walang hanggan. Ang aking panalangin sa Galilean Christian Ministry, wala pong dumadalo doon na wala namang kaligtasan. Ang aking panalangin, lahat ng dumadalo sa Galilean Christian Ministry, lahat ay tunay na tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior. Lahat ng dumadalo sa Galilean Christian Ministry, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, kung ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, pilit na dadayain ka ng demonyo sa magitan ng mga kababalaghan. Pero ang sabi sa Bible, pangako sa Bible, ang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka madadaya, dumating man, makasama man natin ang Antikristo. Tayo po'y manalangin. Muli po, mahal Ama, marami pong salamat. Ikaw po ang nagbibigay ng babala. Ayaw mo po na ang iyong salita na napapakinggan sa mga Christian churches, Panginoon, ay binabaliwala. Sapagkat, Panginoon, darating po ang sandali. Lahat ng nangaligtas sana, lahat ng hindi tumanggap sa iyong katotohanan, iyo pong sinabi, ang iyong kaparusahan, ang espiritu ng karayaan, pandaraya ang iyong bibigay. At darating po ang sandali, ang mga taong ito na nakakapakinig noon ng katotohanan, darating sandali, hindi nila pakikinggan ang katotohanan, kundi ang daya ng demonyo ang kalang nanaisin. Ang aking pundalangin, Panginoon, sa ministry, sa church na ipong pinagkaloob sa akin, Panginoon, dito po sa Giginto, sa Malolo, sa Pulilan, Lord, dalayan ko po lahat ng dumadalo dito. Lahat nga ay tunay na tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior ng kanilang mga buhay. Salamat po, mahal Ama. At muli po, Panginoon, lahat po ng aking mga kapatiran sa Galilean Christian Ministry,
ang iyong proteksyon, ang iyong masaganang pagpapala sumakanila. At Panginoon, sa panahon po nito na patuloy po ang lockdown, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, yung pagkain, yung pananalapi, yung mga material na bagay na kanilang pong kailangan habang nagtatagal, Panginoon, ang quarantine na ito, Panginoon, magpatuloy rin po, O Diyos, walang nagugutom, walang kinakapos, kundi ang iyong masaganang biyaya, pagpapala, ang sumakanila, Panginoon. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang bansang Pilipinas. Dalangin po namin, makalaya na po kami, Panginoon, sa COVID-19 na ito, Panginoon. Ang iyo pong kagalingan sa mga may karamdaman, sa coronavirus na ito, Panginoon, na ipong ipakaloob. Lord, kahabagan na po ang aming mga doctors, yung mga nurses, yung mga lilingkod sa mga ospital, yung mga frontliners, Panginoon, na nahahawa. Ang dami na po, Panginoong nahahawa, ang dami na pong namatay. Panginoon, kahabagan niyo po sila, Panginoon. Dalangin po namin habang ginagampan nila yung kanilang tungkulin sa krisis na ito. Ang iyong proteksyon, ang iyong pagkaloob sa kanila. Lord, malalakas, malusog na katawan, Panginoon, ibigay mo sa kanila. Upang hindi maghari sa kanila, Panginoon, ang coronavirus na ito, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na yung pong mga kababayan po namin, marami pong mahihirap, isang kahit, isang tuka, Panginoon. Lord, alam po namin yung binibigay ng government, hindi po sapat. Sapagkat, Panginoon, yung binibigay nilang pera, yung binibigay nilang bigas, Lord, marami po yung binigyan ng pera ay less than 1/2 of the population ng barangay, ng isang city, ng isang town, Panginoon. Less than 1/2 of the population, Panginoon, ang hindi po nakatanggap, Panginoon. So, Lord, marami ang hindi nakatanggap ng pera. At Lord, yung pong nabibigyan naman bigas at dilata, Panginoon, hindi po ito magtatagal ng 1 linggo, Panginoon. Bilang. Kanya, Lord, dalangin po namin, pagpalain mo ang bawat pamilya sa iyong mga mahimalang kaparaanan. Ipoprovide mo ang pangangailangan araw-araw ng mga kababayan po namin mga Pilipino. Lord, salamat muli po. Pagpalain mo ang aming bansa. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo mga Pilipino. Po, Panginoon, mga Christian churches, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, lahat ng mga dumadalo sa mga Christian churches, magkaroon ng kasiguraduhan na talagang si Jesus ay tinanggap nila as Lord and Savior ng kanilang mga buhay. Lord, muli po, ang papuri at pasalamat ay aming pong ibinabalik sa iyo. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus, lahat din magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan pa natin, Panginoon. Amen.